Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Tahimik ang mundo bago ang pagbagsak, hindi dahil may kapayapaan, kundi dahil may mga kamay na pumipigil pa sa pagwasak. May mga gabi na tila mas mabigat ang hangin, mga oras na ang katahimikan ay parang babala. Habang abala ang sangkatauhan sa ingay ng sarili nitong mga pangarap, may isang tanawin na matagal nang isinulat. Isang tanawin na hindi nakita ng mga hari, ngunit ipinakita sa isang lingkod ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang apat na anghel ay humahawak sa apat na hangin hanggang sa matatakan ang mga lingkod ng Diyos. At pagkatapos ay pakakawalan ang mga hangin. Ang mga hanging ito ay kumakatawan sa mga alitan ng mga bansa. Ito'y mga digmaan at pagbububo ng dugo. Ang mga salita ay tila mabagal na kulog sa malayong kalangitan. Hindi pa pinakakawalan, hindi pa, may pumipigil. Habang ang mga bansa ay nagtitipon ng kapangyarihan, habang ang lupa ay nanginginig sa takot at kawalang katiyakan, may banal na pagpipigil na umiiral. Hindi ito nakikita ng mata, hindi ito inaanunsyo ng mga pinuno. Ngunit ayon sa ipinakita kay Ellen White, may mga anghel na humahawak sa hangganan ng pagkawasak. At ang dahilan ay isa lamang, ang tatak. Hindi tanda ng tao, hindi simbolo ng lupa, kundi isang banal na tanda sa noo ng mga nananatiling tapat. Maraming tao ang naghahanap ng seguridad sa mga sistema ng mundong ito. Ngunit habang lumalalim ang gabi ng kasaysayan, ang tanong ng langit ay hindi tungkol sa kayamanan, impluwensya o pangalan. Kanino ka kabilang? Sa mga huling pangyayari, isinulat ni Ellen White, ang tatak ng buhay na Diyos ay ilalagay lamang sa mga nagtataglay ng wangis ni Kristo sa kanilang pagkatao. Tahimik ang pangungusap, ngunit mabigat. Ang tatak ay hindi basta panlabas na pagkilala. Hindi ito ipinapakita sa mga gusali o sa mga labi lamang. Ito ay inilalagay sa buhay na lubos ng hinubog ng presensya ni Kristo. Sa isip na natutong sumunod kahit walang nakakakita. Sa pusong na natiling tapat kahit pagod na. At habang pinipigil pa ng mga anghel ang mga hangin, ang langit ay tila naghihintay. Hindi naghihintay ng mas mahusay na teknolohiya. Hindi naghihintay ng pandaigdigang pagkakaisa. Naghihintay sa isang bayan na handang tumanggap ng tatak ng Diyos. May kakaibang lungkot sa mga babala ni Ellen White. Hindi ito galit. Hindi ito malamig na paghuhukom. Ito ay tinig ng isang taong ipinakita ang darating na unos at nakiusap na magising ang mga tao bago maging huli ang lahat. Sapagkat darating ang sandali na bibitaw ang mga kamay ng mga anghel at kapag dumating iyon, ang mundo ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngayon, marami pa rin ang natutulog, marami pa rin ang tumatawa, marami pa rin ang naniniwalang may sapat pang panahon. Ngunit sa likod ng mga headline, sa likod ng mga digmaan at kasunduan, may tahimik na gawain sa banal na santuwaryo ng langit. Ang pagtatatak ay nagpapatuloy at ang mga hangin ay hindi mananatiling nakatali magpakailanman. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit naghihiwalay ng mga kaluluwa magpakailanman. Sa mga huling sandali ng kasaysayan, ayon sa ipinakita kay Ellen White, hindi lahat ng tao ay magiging magkapareho sa harap ng langit, habang ang mundo ay nagkakaisa sa ilalim ng takot, kaguluhan, at panlilinlang. May isang tahimik na paghihiwalay na magaganap. Hindi ito agad mapapansin ng marami, ngunit ito ang magpapasya ng walang hanggang kahihinatnan, ang tatak ng Diyos. Hindi ito isang palatandaan na nilikha ng tao. Hindi ito maibibigay ng anumang relihiyosong sistema o kapangyarihan sa lupa. Ito ay banal. Ito ay gawa ng langit mismo. Sa patotoo para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, ang tatak ng buhay na Diyos ay ilalagay sa mga yaong may malinis na puso. May katahimikan sa pahayag na yon at may takot din. Sapagkat sa mundong nahuhumaling sa anyo, tinitingnan ng langit ang puso, hindi reputasyon, hindi posisyon, hindi ang mga salitang madaling bigkasin sa harap ng ibang tao, kundi ang tunay na kalagayan ng isip kapag nag-iisa na ang kaluluwa sa harap ng Diyos. Habang lumalalim ang kadiliman sa lupa, maraming tao ang maghahanap ng proteksyon sa mga bagay na pansamantala. Ngunit ang ipinakita kay Ellen White ay isang panahon kung saan ang tanging tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa mga tinatakan ng Diyos. Hindi dahil sila'y perpekto sa lakas ng tao, kundi dahil sila'y lubos ng sumuko kay Kristo. Sa mga huling pangyayari, isinulat niya, yaong tumatanggap ng tatak ng buhay na Diyos at pinoprotektahan sa panahon ng kabagabagan ay dapat magpakita ng larawan ni Jesus ng lubos. Hindi ito mababaw na pagbabago.
Hindi ito relihiyosong pagganap. Ito ay isang gawaing tahimik na nangyayari sa kaloob-looban ng tao, habang ang mundo ay abala sa panlabas na anyo. At habang ang mga anghel ay patuloy na humahawak sa mga hangin, ang langit ay tila sumusukat sa mga puso. May mga taong tila malakas sa harap ng iba, ngunit unti-unting namamatay sa loob. At may mga tahimik na kaluluwa na walang nakakakita ng kanilang mga luha, ngunit kilala sila ng langit. Ang pagtatatak ay hindi isang palabas. Ito ay banal na pagkilala. Sa isang henerasyong natutong mamuhay para makita ng tao, ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong tapat kahit walang pumapalakpak. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng katahimikan bago ang huling unos. Sapagkat habang iniisip ng marami na ang mundo, ay nagpapatuloy lamang sa normal nitong takbo. May gawain ang nagaganap sa banal na hukuman ng langit. May mga pangalan na sinusuri, may mga karakter na hinuhubog, may mga kaluluwang dahan-dahang pinipili kung kanino sila tunay na kabilang. At isang araw, ayon sa ipinakita kay Ellen White, matatapos ang pagtatatak. Wala nang dagdag na panahon, wala nang babala, wala nang pag-antala. Ang bawat noo ay magkakaroon na ng tanda ng katapatan sa Diyos o sa sistema ng paghihimagsik laban sa Kanya. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang mga hanging matagal nang pinipigilan ng mga anghel ay magsisimulang gumalaw sa lupa na parang unos na matagal nang naghihintay ng utos mula sa langit. May mga sandaling tila iniwan na ng langit ang mundo. Mga araw na ang kasamaan ay parang walang hangganan. Mga gabi na ang tao ay nagtatanong kung may nakikinig pa ba sa mga panalangin. Habang dumarami ang kaguluhan sa lupa, maraming puso ang napapagod sa paghihintay. Ngunit ayon sa ipinakita kay Ellen White, hindi kailanman natutulog ang langit. May gawain na patuloy na nangyayari, tahimik, hindi nakikita, ngunit totoo. Sa maagang mga sulatin, isinulat ni Ellen White, nakita ko ang 4 na anghel na may gawaing gagawin sa lupa at sila'y patungo na upang gawin iyon. Isinuot ni Jesus ang kanyang kasuutang pagkasaserdote. Tumingin siya ng may habag sa nalabi, itinaas ang kanyang mga kamay, at may tinig ng malalim na awa ay sumigaw, "Ang aking dugo, Ama, ang aking dugo, ang aking dugo." May bigat ang tagpong iyon. Habang ang mundo ay abala sa sarili nitong mga digmaan at ambisyon, may namamagitan pa rin sa pagitan ng awa at paghuhukom, si Kristo. At habang siya ay namamagitan, ang mga anghel ay naghihintay. Hindi sila kumikilos ng walang utos. Hindi nila pinakakawalan ang mga hangin ng walang pahintulot mula sa trono ng langit. Ito ang bahagi na madalas hindi nauunawaan ng mundo. Marami ang tumitingin sa kasaysayan bilang serye lamang ng aksidente at kapangyarihang politikal. Ngunit sa mga pangitaing ipinakita kay Ellen White, may mas malalim na katotohanan sa likod ng mga pangyayari. May espiritual na tunggalian na hindi nakikita ng tao. At sa tunggaliang iyon, ang mga anghel ay may banal na tungkulin. Habang ang sangkatauhan ay lumalayo sa Diyos, ang mga anghel ay patuloy na naglilingkod sa mga kaluluwang handa pang makinig. Tahimik nilang pinapalakas ang mga nanghihina. Inaakay ang mga pusong malapit ng mawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, pinipigilan nila ang lubos na pagbagsak ng mundo hanggang matapos ang gawain ng pagtatatak. Napakalalim ng awa ng Diyos. Sapagkat kung aalisin ng langit ang pagpipigil nito ngayon din, ang lupa ay malulunod sa sarili nitong karahasan. Sa ang dakilang tunggalian, isinulat ni Ellen White, pinipigil ng mga anghel ng Diyos ang mabangis na kapangyarihan ng tao hanggang sa matapos ang babala sa sanlibutan. May katahimikan sa likod ng bawat araw na lumilipas. Isang katahimikang hindi napapansin ng marami. Habang ang mga tao ay nagtatalo tungkol sa hinaharap ng mundo, ang langit ay abala sa isang mas mahalagang gawain, ang paghahanda ng mga kaluluwa para sa walang hanggan. At may isang malungkot na katotohanan sa lahat ng ito. Darating ang sandali na titigil ang pamamagitan. Titigil ang paghahawak ng mga anghel sa mga hangin. At kapag dumating iyon, ang sangkatauhan ay haharap sa bunga ng sarili, nitong paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi dahil iniwan sila ng langit ng walang babala, kundi dahil paulit-ulit nilang tinanggihan ang liwanag. Sa ngayon, ang mga anghel ay gumagawa pa rin, tahimik, matapat, hindi nakikita. At bawat araw ng pag-aantala ay isa pang patunay ng awa ng Diyos sa isang mundong halos ayaw nang makinig. May panahon sa kasaysayan na hindi na mauulit kailanman. Hindi ito panahon ng mga imperyo. Hindi ito panahon ng dakilang imbensyon. Ito ang panahon kung kailan ang langit ay tahimik na naglalagay ng tanda sa kanyang bayan. Habang ang karamihan ay abala sa pang-araw-araw na buhay, may gawaing nagaganap na mas seryoso kaysa sa anumang balita sa lupa. Ayon sa ipinakita kay Ellen White, ang pagtatatak ay hindi isang pangyayari sa hinaharap lamang. Ito ay gawaing matagal nang nagsimula sa mga pusong handang sumunod sa Diyos. Sa patotoo para sa iglesia, isinulat niya, ang tatak ng buhay na Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang lalaki
o babae na marumi. Hindi ito ilalagay kailanman sa noo ng ambisyoso at maibigin sa sanlibutan. Hindi ito ilalagay kailanman sa noo ng mga taong may mapanlinlang na dila o mapanlinlang na puso. Tahimik ang mga salita, ngunit tila espada sa kaluluwa, sapagkat sa isang mundong natutong itago ang tunay na kalagayan ng puso, ipinakita ni Ellen White na walang anumang natatago sa harap ng Diyos. Ang pagtatatak ay hindi emosyon, hindi ito pansamantalang sigasig, hindi ito anyo ng relihiyon. Ito ay banal na pagkilala sa mga kaluluwang tunay na nabago ng biyaya ni Kristo. May lungkot sa katotohanan ito. Maraming tao ang naniniwalang sapat na ang panlabas na pagsamba habang ang isip ay nananatiling malayo sa Diyos. Ngunit sa mga pangitain ni Ellen White, ang huling krisis ay maglalantad ng tunay na katapatan ng bawat tao. Kapag dumating ang pagsubok, hindi sapat ang nakagawi ang pananampalataya. Ang mananatili lamang ay yaong ang katotohanan ay naisulat na sa puso. Sa mga huling pangyayari, isinulat ni Ellen White, ngayon ang panahon upang ihanda ang ating mga sarili. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng maruming lalaki o babae. May bigat ang salitang ngayon, hindi bukas, hindi sa oras ng kaguluhan. Ngayon, habang pinipigilan pa ng mga anghel ang mga hangin, ang langit ay nagbibigay pa ng panahon upang magsisi, magpakumbaba, at ganap na lumapit kay Kristo. Ngunit ayon sa mga babala ni Ellen White, hindi magtatagal ang panahong ito. Unti-unting lumalapit ang mundo sa hangganan, at karamihan ay hindi ito napapansin. Habang lumalakas ang kasamaan, ang mga tapat ay tinatawagan sa mas malalim na pagsuko. Hindi ito landas ng ingay at pagpapakita. Kadalasan, ito ay tahimik na pakikipaglaban sa sariling puso. Isang araw-araw na pagpili na manatiling tapat kahit walang nakakakita. Ito ang gawain ng pagtatatak. At sa likod ng lahat ng ito ay isang malungkot ngunit banal na katotohanan. Hindi lahat ay tatanggap ng tatak ng Diyos. Darating ang sandali na ang bawat tao ay ganap ng pipiliin kung sino ang kanilang paglilingkuran. At kapag natapos na ang gawaing iyon, ang mundo ay papasok sa panahon ng kabagabagan na matagal nang nakita sa mga pangitain ni Ellen White. Ngunit sa ngayon, ang awa ay nananatili. Ang mga anghel ay naghahawak pa rin. At ang langit ay tahimik pa ring nananawagan sa mga pusong handang makinig. May mga panahong tila humihinga ang mundo sa takot, mga digmaan, mga pagbagsak ng mga bansa, mga lungsod na puno ng sigawan at kawalan ng pag-asa. Habang tumatagal ang kasaysayan, lalong nagiging marahas ang puso ng tao. At ayon sa ipinakita kay Ellen White, ang kaguluhang ito ay hindi basta aksidente ng politika o bunga lamang ng pagkakamali ng tao. May mas malalim na puwersang gumagalaw sa likod ng mga bansa. Sa Ang Dakilang Tunggalian, isinulat ni Ellen White, pinipigil ng mga anghel ngayon ang mga hangin ng alitan upang huwag humihip hanggang sa mabigyang babala ang sanlibutan hinggil sa nalalapit na kapahamakan nito. Datapwat may bagyong nagtitipon, handa nang humampas sa lupa. May malamig na bigat ang babalang iyon, sapagkat habang iniisip ng marami na kontrolado pa rin ng tao ang kinabukasan, ipinakita kay Ellen White na ang mundo ay nakatayo sa gilid ng isang unos na matagal nang naghihintay at ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ganap na sumasabog ang kaguluhan ay dahil may banal na pagpipigil na umiiral, mga anghel, tahimik na pumipigil sa lubos na pagbagsak ng sangkatauhan. Kapag tinitingnan ng tao ang kasaysayan, madalas nilang nakikita ang mga hari, hukbo at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At habang papalapit ang wakas, ayon sa mga isinulat ni Ellen White, lalo pang magiging mabangis ang alitan ng mga bansa, hindi lamang sa lupa, kundi maging sa puso ng tao. Ang kapayapaan ay unti-unting nawawala, ang awa ay tinatanggihan, at ang sangkatauhan ay dahan-dahang umaabot sa puntong hindi na nila nais ang pamamahala ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tatak, sapagkat sa gitna ng nalalapit na unos, tanging ang mga pag-aari ng Diyos ang magkakaroon ng kanyang proteksyon. Hindi nangangahulugang wala silang pagdurusa. Hindi nangangahulugang hindi sila iiyak. Ngunit ayon sa ipinakita kay Ellen White, may banal na pangangalaga sa mga tinatakan habang ang mundo ay nilalamon ng kaguluhan. Sa mga huling pangyayari, isinulat niya, sa panahon na ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa lupa, ang kanyang bayan ay iingatan. May katahimikan sa pangakong iyon. Hindi ito pangako ng madaling buhay. Ito ay pangako ng presensya ng Diyos sa gitna ng pinakamatinding gabi ng kasaysayan. At habang ang mga hangin ay patuloy pang pinipigilan, ang mundo ay tila binibigyan ng huling pagkakataon
upang magsisi. Ngunit kakaunti ang nakikinig. Marami ang abala sa pansamantalang mga bagay. Marami ang natutulog sa espiritual na antok. At habang ang mga bansa ay nagkakagulo, karamihan ay hindi nakikita na ang pinakamahalagang labanan ay nangyayari sa loob ng kaluluwa. Sapagkat darating ang panahon na hindi napipigilan ng langit ang mga hangin. At kapag dumating, iyon ang mga pundasyon ng mundong ito ay manginginig. Ang mga sistemang pinagtiwalaan ng tao ay babagsak. At ang tanging mananatiling matatag ay yaong may tatak ng buhay na Diyos sa kanilang noo. Hindi kailanman naging karamihan ang bayan ng Diyos sa panahon ng kadiliman. Habang ang mundo ay naghahanap ng lakas sa bilang, ipinakita kay Ellen White na sa mga huling araw, ang tunay na katapatan ay matatagpuan sa iilan lamang na handang manatiling, tapat kahit iwanan sila ng lahat. May lungkot sa katotohanan ito, sapagkat maraming tao ang mas pinipiling sumunod sa karamihan kaysa sumunod sa katotohanan. Sa Ang Dakilang Tunggalian, isinulat ni Ellen White, habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri ng mga taong nagpanggap na naniniwala sa ikatlong mensahe ng anghel, ngunit hindi napabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ang tatalikod sa kanilang paninindigan at sasama sa hanay ng mga kalaban. Tahimik ang babala, ngunit mabigat. May mga taong minsang nagsalita tungkol sa pananampalataya, ngunit hindi kailanman lubos na isinuko ang puso sa Diyos. At kapag dumating ang huling pagsubok, ayon sa ipinakita kay Ellen White, marami ang pipili ng kaligtasan ng laman kaysa katapatan sa langit. Ito ang trahedya ng mga huling araw. Hindi lahat ng nagsasabing sumusunod kay Kristo ay handang manatiling kasama niya sa oras ng panganib. Habang lumalalim ang krisis sa mundo, ang mga tunay na tapat ay magiging mas kapansin-pansin, hindi dahil sa kanilang kapangyarihan, kundi dahil sa kanilang pananatiling matatag kahit sila'y nag-iisa. Sa patotoo, para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, ang pagsunod sa Diyos ay susubukin ng apoy ng pag-uusig. May katahimikan sa pangungusap na iyon, isang katahimikang puno ng katotohanan, sapagkat ang tunay na katapatan ay bihirang masubok sa panahon ng kaginhawahan. Ito ay nahahayag kapag may panganib, kapag may pagkawala, kapag ang pagsunod sa Diyos ay may kapalit. At ayon sa mga pangitain ni Ellen White, darating ang panahon na ang mga tinatakan ng Diyos ay titingnan ng mundo bilang kakaiba, mapanganib, at hadlang sa pandaigdigang pagkakaisa. Ngunit kahit kakaunti sila, hindi sila iiwan ng langit. May mga anghel na kasama nila, may awa na sumasaklaw sa kanila, at may pangalan silang nakasulat sa aklat ng buhay. Habang ang karamihan ay natatangay ng takot at panlilinlang, ang mga tapat ay mananatiling nakakapit sa mga pangako ng Diyos. Hindi dahil malakas sila sa sarili nilang lakas, kundi dahil natutunan nilang umasa ng lubos kay Kristo. Ito ang lihim ng kanilang katatagan, hindi tapang ng tao, kundi presensya ng Diyos. At habang ang mundo ay papalapit sa sukdulang kaguluhan, ang maliit na bilang ng mga tapat ay magiging tahimik na patunay na may mga kaluluwang hindi ipinagbili ang kanilang katapatan sa langit. Ngunit magiging mabigat ang kanilang paglalakbay. May mga luha, may pangungutya, may pag-uusig. At ayon sa isinulat ni Ellen White, marami sa kanila ang lalakad sa mga oras ng matinding kalungkutan na tila wala ng pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, ang langit ay nakatingin, at habang ang mga hangin ay naghahanda ng pakawalan, ang Diyos ay patuloy pang naghahanap ng mga pusong mananatiling tapat kahit mawala ang lahat. Bago dumating ang ganap na kadiliman, may liwanag munang ipinadadala ang langit. Hindi kailanman nagpapadala ang Diyos ng paghuhukom ng walang babala. Ito ang paulit-ulit na ipinakita sa kasulatan. At ayon sa ipinakita kay Ellen White, bago pakawalan ang mga hangin ng ganap na kaguluhan, isang huling panawagan ang maririnig sa buong mundo. Tahimik sa simula, ngunit magiging makapangyarihan tulad ng kulog sa gabi. Sa Ang Dakilang Tunggalian, isinulat ni Ellen White, ang huling babala ay dadalhin sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. May bigat sa salitang bawat. Walang kaluluwa ang ganap na iiwan sa kadiliman nang hindi muna nabibigyan ng pagkakataong makarinig ng katotohanan. Ito ang awa ng Diyos. Kahit sa huling sandali ng kasaysayan, habang ang mga bansa ay nagkakagulo at ang puso ng tao ay lalong tumitigas, ang langit ay magpapadala pa rin ng panawagan upang magising ang mga natutulog na kaluluwa. Hindi ito magiging mensaheng popular. Hindi ito tatanggapin ng lahat, sapagkat ang liwanag ay laging naglalantad ng tunay na kalagayan ng puso. Sa mga talinhaga ni Kristo, isinulat ni Ellen White, ang liwanag na sumisikat mula sa salita ng Diyos ay naghahayag ng tunay na kalagayan ng tao. At ito ang dahilan kung bakit marami ang tatanggi.
sapagkat mas madali para sa tao na manatiling komportable kaysa hayaan ang Diyos na baguhin ang puso. Ngunit ayon sa ipinakita kay Ellen White, may mga kaluluwang magigising sa huling oras. Mga taong matagal nang naligaw, ngunit makaririnig sa panawagan ng langit at luluha sa pagsisisi. Habang ang karamihan ay tumatawa at nagpapatuloy sa kanilang mga gawain, may mga puso namang mababasag ng katotohanan. At sa gitna ng lumalaking kadiliman, ang mensahe ng Diyos ay lalo pang magniningning. Hindi dahil sa kapangyarihan ng tao, kundi dahil ang Espiritu ng Diyos ang kikilos sa mga kaluluwa. Sa mga gawa ng mga apostol, isinulat ni Ellen White, ang mga lingkod ng Diyos na ang mga mukha ay nagliliwanag at nagniningning sa banal na pagtatalaga ay magmamadaling magparoot parito upang ipahayag ang mensahe mula sa langit. May kakaibang kabanalan sa tagpong iyon. Habang ang mundo ay lumulubog sa takot, may mga tao na magsasalita hindi upang dakilain ang sarili, kundi upang ihanda ang mga kaluluwa para sa nalalapit na wakas. At gayunman, kahit sa ilalim ng huling babala, marami pa rin ang pipiliing manatiling bulag. Ito ang kalungkutan ng kasaysayan ng tao. Paulit-ulit na nananawagan ang Diyos, at paulit-ulit ding tumatanggi ang marami. Ngunit darating ang sandali na matatapos ang huling babala. Ang huling tinig ay maririnig. Ang huling luha ng pagsusumamo ay papatak. At pagkatapos noon, ayon sa ipinakita kay Ellen White, wala nang hahawak sa mga hangin ng alitan. Ang mundo ay papasok sa oras ng walang kapantay na kabagabagan. Ngunit bago dumating iyon, ang langit ay patuloy na tumatawag, tahimik, mapagmahal, at puno ng banal na pagkaawa para sa isang mundong mabilis nang nauubusan ng panahon. May sandaling darating sa kasaysayan ng mundo na hindi lubos, maunawaan ng isip ng tao. Tahimik ito, walang kulog, walang sigaw mula sa kalangitan. Ngunit ito ang isa sa pinakamabigat na sandali sa buong sansinukob. Ang sandaling titigil ang pamamagitan ni Kristo. Habang ang sangkatauhan ay abala pa rin sa pang-araw-araw na buhay, ayon sa ipinakita kay Ellen White, darating ang oras na ang gawain ni Jesus bilang tagapamagitan sa makalangit na santuwaryo ay matatapos. At kapag nangyari iyon, ang kapalaran ng bawat kaluluwa ay hindi na mababago. Sa ang dakilang tunggalian, isinulat ni Ellen White, kapag natapos na ni Jesus ang kanyang pamamagitan, ang kapalaran ng bawat isa ay napagpasiyahan na para sa buhay o kamatayan. May katahimikan sa mga salitang iyon, ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa anumang unos, sapagkat sa loob ng mahabang panahon, ang awa ay namagitan sa pagitan ng makasalanang tao at ng ganap na bunga ng kasamaan. Araw-araw, si Kristo ay namamagitan para sa mga handang magsisi. Araw-araw, may pagkakataon pang bumalik. Ngunit ayon sa mga pangitain ni Ellen White, hindi magpapatuloy magpakailanman ang panahong iyon. Darating ang wakas ng awa, hindi dahil tumigil ang pag-ibig ng Diyos, kundi dahil ang tao ay paulit-ulit na tumanggi sa liwanag. Sa mga huling pangyayari, isinulat niya, kapag iniwan ni Kristo ang santuwaryo, ang kadiliman ay babalot sa mga naninirahan sa lupa. May malamig na lungkot sa tagpong iyon, sapagkat habang iniisip ng marami na may sapat pang panahon, ang langit ay unti-unti nang naghahanda para sa pagsasara ng habag, at karamihan ay hindi ito mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ito ang nakakatakot na bahagi ng huling krisis. Hindi agad mauunawaan ng mundo na tapos na ang panahon ng biyaya. Magpapatuloy ang mga tao sa kanilang mga gawain. Magpapatuloy ang kalakalan. Magpapatuloy ang ingay ng lungsod. Ngunit sa di nakikitang bahagi ng walang hanggan, ang desisyon ay nagawa na. Ang mga tinataka ng Diyos ay mananatiling ligtas sa kanyang kamay. At ang mga tumanggi sa kanyang awa ay haharap sa mundo nang wala ang banal na pagpipigil na matagal nang nagpoprotekta sa sangkatauhan. Sa maagang mga sulatin, isinulat ni Ellen White, ang mga bansa ay nagagalit ngayon. Ngunit kapag ang ating dakilang saserdote ay matapos na sa santuwaryo, siya ay tatayo, isusuot ang mga kasuutan ng paghihiganti, at pagkatapos ay ibubuhos ang 7 huling salot. May bigat ang mga salitang iyon na tila anino ng nalalapit na bagyo, at habang iniisip ng tao na kontrolado pa rin nila ang kanilang kinabukasan, ang langit ay naghahanda na para sa huling yugto ng kasaysayan ng lupa. Ngunit ngayon, ang pamamagitan ay nagpapatuloy pa. Ang awa ay bukas pa. Ang mga anghel ay humahawak pa rin sa mga hangin. At sa katahimikan ng bawat gabi, ang langit ay patuloy na nananawagan sa mga pusong handang magsisi bago tuluyang magsara ang pintuan ng biyaya. Kapag tuluyan ng bumitaw ang mga kamay ng mga anghel, ang mundo ay papasok sa panahong matagal ng kinatatakutan ng langit. Hindi ito karaniwang panahon ng paghihirap. Ito ang oras kung kailan ang sangkatauhan ay aanihin ang bunga ng matagal nitong paghihimagsiklaban sa Diyos. Ayon sa ipinakita kay Ellen White,
Kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo, magsisimula ang panahon ng kabagabagan na walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Sa ang dakilang tunggalian isinulat niya, kapag si Kristo ay tumigil na sa kanyang pamamagitan sa santuwaryo, ang walang halong puot na ipinagbabantang ibubuhos sa mga sumasamba sa hayop at sa larawan nito, at tumatanggap ng tanda nito ay ibubuhos. May malamig na bigat sa mga salitang iyon, sapagkat sa loob ng mahabang panahon, ang awa ng Diyos ay nakahalo sa kanyang mga paghatol. Ngunit darating ang sandali na wala nang hahadlang sa ganap na bunga ng kasamaan, at ang lupa ay manginginig sa ilalim ng bigat nito. Ang mga bansa ay maguguluhan, ang mga tao ay mawawalan ng kapanatagan, ang mga sistemang minsang pinagtiwalaan ng mundo ay magsisimulang bumagsak, at habang ang takot ay lalong lalalim, marami ang magtatanong kung bakit tila iniwan sila ng langit. Ngunit ang katotohanan ay matagal nang nagsalita ang langit, matagal nang nagbabala, matagal nang nanawagan. Sa mga huling pangyayari, isinulat ni Ellen White, ang panahon ng kabagabagan na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang makapagtitiis sa pagkapagod, pagkaantala at gutom. Hindi ito mababaw na pagsubok. Ito ay oras na susubok sa pinakaloob ng kaluluwa. Sa panahong iyon, ayon sa mga pangitain ni Ellen White, ang bayan ng Diyos ay tila mawawalan ng lahat ng panlabas na seguridad. Ngunit kahit ang mundo ay magulo at puno ng takot, ang mga tinatakan ay may pangakong hindi kayang ibigay ng lupa. Ang presensya ng Diyos, hindi nangangahulugang hindi sila matatakot, hindi nangangahulugang wala silang luha. Maging si Jacob, sa gabi ng kanyang pakikipagbuno sa Diyos, ay nanginig sa takot at pagdurusa. At ayon kay Ellen White, ang karanasang iyon ay larawan ng pagdadaanan ng bayan ng Diyos sa huling kabagabagan. Sa ang dakilang tunggalian, isinulat niya, kung ang bayan ng Diyos ay may mga kasalanang hindi pa naipahahayag habang sila'y pinahihirapan ng takot at dalamhati, sila'y madudurog. May matinding kabanalan sa babalang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang panahon ng pagtatatak ay napakahalaga. Sapagkat darating ang oras na wala ng panahon upang ihanda ang karakter. Ang lahat ay napagpasiyahan na, at habang ang lupa ay nilalamon ng kaguluhan, ang mga tapat ay matututong umasa ng lubos sa Diyos lamang, hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa tao, kundi sa isa na nanatiling tapat kahit ang mundo ay bumagsak sa kadiliman. At habang ang mga huling unos ay humahampas sa lupa, ang langit ay patuloy na nagbabantay sa maliit na bilang ng mga tinatakan na hindi bumitaw sa kanilang pananampalataya. Habang lumalalim ang kadiliman sa lupa, ang katapatan ay magiging bihira. Ang mundo ay papasok sa panahon kung saan ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang magiging mahirap, ito ay magiging mapanganib. Ayon sa ipinakita kay Ellen White, darating ang oras na ang buong sistema ng lupa ay kikilos laban sa mga mananatiling tapat sa kautusan ng Diyos. Ang mga tinatakan ay hindi mauunawaan ng mundo. Sila'y ituturing na hadlang sa kapayapaan at kaayusan. At gayunman, hindi sila yuyuko. Sa ang dakilang tunggalian, isinulat ni Ellen White, habang ang Sabbath ay naging natatanging paksa ng pagtatalo sa buong Kristyanismo at ang relihiyoso at sekular na mga kapangyarihan ay nagsama upang ipatupad ang pangingilin ng linggo. Ang matatag na pagtanggi ng maliit na bilang na sumunod sa popular na kahilingan ay magdudulot upang sila'y maging tampulan ng pangkalahatang pagkapuot. May bigat ang tagpong iyon, isang maliit na bilang laban sa agos ng buong mundo. Hindi dahil naghahanap sila ng labanan, hindi dahil nais nilang maging kakaiba, kundi dahil ang kanilang katapatan ay mas mahalaga kaysa kanilang kaligtasan. Ito ang espiritu ng mga tinatakan. Habang ang karamihan ay pipili ng kaginhawahan at pagtanggap ng mundo, may mga kaluluwang pipiliing manatiling tapat kahit mawalan sila ng lahat. Sa mga propeta at mga hari, isinulat ni Ellen White, ang pinakamalaking pangangailangan ng sanlibutan ay ang pangangailangan ng mga taong hindi mabibili o maipagbibili. Tahimik ang pangungusap, ngunit tila apoy sa gitna ng kadiliman. Sapagkat sa huling krisis, ang tunay na karakter ay mahahayag. Marami ang susunod sa karamihan dahil sa takot. Marami ang tatahimik upang mapanatili ang kanilang buhay. Ngunit ayon sa ipinakita kay Ellen White, may maliit na bilang na mananatiling matatag kahit sila'y nag-iisa. Hindi sila perpekto dahil sa sariling lakas. Hindi sila matapang dahil sa likas na kakayahan. Ang kanilang lakas ay magmumula sa presensya ng Diyos. Habang ang mga batas ng tao ay sumasalungat sa kautusan ng langit, ang mga tapat ay haharap sa mabibigat na pasya. May mawawalan ng tahanan, may mawawalan ng kabuhayan, may lalakad sa landas ng pag-uusig at pangungutya. At sa mata ng mundo, tila talunan sila. Ngunit sa mata ng langit, sila ang mga hindi yumuko. Sa patotoo, para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, sa panahon ng pagsubok, makikilala ang ginto ng tunay na karakter.
May kabanalan sa mga salitang iyon, sapagkat ang apoy ng pagsubok ay hindi lamang naghahayag ng kahinaan, inihahayag din nito ang katapatan na hindi kayang bilhin ng sanlibutan. Habang ang mga hangin ng alitan ay ganap ng umiihip sa lupa, ang mga tinatakan ng Diyos ay magiging tahimik na patunay na may mga kaluluwang mas pinili ang langit kaysa pansamantalang seguridad. At kahit tila sila'y mahina sa harap ng mundo, may mga anghel na nagbabantay sa bawat hakbang nila. Hindi sila nakalimutan, hindi sila iniwan. At sa pinakamadilim na oras ng kasaysayan, ang kanilang katapatan ay magniningning tulad ng liwanag sa gitna ng gabi. Dumating ang sandaling matagal nang hinihintay ng propesya. Ang mga anghel ay bumitaw, at ang mga hanging matagal na nilang pinigilan ay humampas sa lupa ng buong bagsik. Hindi na ito babala, hindi na ito paalala. Ito na ang bunga ng mundong piniling mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Ayon sa ipinakita kay Ellen White, ang huling yugto ng kasaysayan ay magiging panahon ng kaguluhan na walang katulad mula pa nang magkaroon ng mga bansa. Ang lupa ay mapupuno ng takot. Ang mga tao ay manghihina sa pangamba. Ang mga sistemang minsang tila matatag ay babagsak na parang alabok sa harap ng unos. Sa Ang Dakilang Tunggalian, isinulat ni Ellen White, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng gayong kaguluhan sa buong sanlibutan na walang paglalarawan ang sapat upang ilarawan ito. May mabigat na katahimikan sa mga salitang iyon, sapagkat sa wakas, aalisin na ng langit ang banal nitong pagpipigil at makikita ng sangkatauhan kung ano ang tunay na bunga ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na hindi magbabago. Ang Diyos ay hindi iiwan ang kanyang bayan. Habang ang mundo ay nilalamon ng takot, ang mga tinatakan ay mananatiling nasa ilalim ng banal na pangangalaga. Hindi dahil wala silang pagdurusa, hindi dahil madali ang kanilang daraanan, kundi dahil ang kanilang mga pangalan ay hawak ng Diyos na hindi nagbabago. Sa mga awit ay nasusulat, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. At isinulat ni Ellen White sa mga huling pangyayari, ang mata ng Panginoon ay nasa kanyang bayan, at ang kanyang tainga ay nakikinig sa kanilang mga daing. May banal na pag-asa sa gitna ng huling unos. Habang ang mga lungsod ay nababalot ng kaguluhan at ang puso ng tao ay puno ng pangamba, may maliit na bilang na nananatiling nakatingin hindi sa lupa kundi sa mga pangako ng Diyos. Sapagkat alam nila na ang wakas ng kaguluhan ay hindi pagkawasak lamang. Ito rin ay pagdating ng hari. At habang ang mundo ay nanginginig sa ilalim ng huling kabagabagan, ang langit ay naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang sentro ng lahat ng babala ni Ellen White. Hindi takot lamang, hindi paghuhukom lamang, kundi ang dakilang katotohanan na malapit nang matapos ang kasaysayan ng kasalanan. Saang ninasa ng lahat ng mga bansa, isinulat ni Ellen White, ang hari ng mga hari ay bababang na sa mga alapaap ng langit. At kapag dumating ang sandaling iyon, matatapos ang lahat ng luha ng mga tapat, matatapos ang mahabang gabi ng kasalanan, matatapos ang paghihintay ng mga pusong nanatiling matapat habang ang mundo ay lumubog sa kadiliman. Ang mga hangin ay pinakawalan, ang lupa ay nayanig, ngunit ang mga tinatakan ng Diyos ay hindi nawala. Sapagkat bago pa nagsimula ang huling unos, kilala na sila ng langit at hanggang sa wakas, hinawakan sila ng Diyos.